Oh, na-update na ba lahat? Alam na ba ng lahat? Nag-post po si Senator Raffy Tulfo. Ayan, good news ito para sa Pilipinas, sa law enforcement ng Pilipinas, dahil kahit papaano nagkaroon po tayo ng pag-asa dahil naibalik na po sa Pilipinas itong kapatid po ni Alice Guo at itong si Cassandra Ong. Nako, ito yung mga key players, lalo na itong si Cassandra Ong. Napakalaki ng papel nito para mapagtugma-tugma natin itong puzzle na to at masolusyonan o ma-resolve na itong problema sa Pogo at ma-identify kung sino yung mga tao mula sa dating administrasyon na sangkot para sa pamamayagpag nitong ipinagbabawal na Pogo na to dito sa Pilipinas. Ayan, na-deport na ulit yan. Nabalik na ulit sa Pilipinas yan. Thank you sa authorities ng Indonesia dahil sa kanilang pagtulong sa Pilipinas. Tingnan mo na mga naman, yan talaga yung nagagawa ng strong commitment ng administrasyon. Si PBBM nag-commit siya Heads will roll at gagawin ng lahat para mapabalik yang si Alice Guo. Bagamat hindi pa, pero malapit-lapit na ka-coffee, namataan may CCTV, may pictures na nakita itong si Alice Guo Hindi lang nahuli yan Anyway, sige, dito muna tayo ka-coffee sa headline ng Philippine Star kasi kinote nila ito si Senator Raffy Tulfo dito. Senator Raffy Tulfo posted photos of Sheila Leal Guo, sister of dismissed Bamban Mayor Alice Guo, and Cassandra Lee Ong or si Cassie Ong after they were nabbed by Indonesian immigration authorities. Malaking bagay ito ka-coffee, malaking news ito. At least kahit papaano natuldukan na yan yung debate kasi may mga nagsasabi na nandito pa raw sa Pilipinas, may abogado na nagsasabi na personally ninotaryo niya andiyan si Alice Guo, di ba? At least ngayon malinaw na totoong nasa labas na talaga yan. Tama yung noon pang nare-report na nakalabas na talaga ng Pilipinas yan noong July pa. Ayan, validation yan. May mga pictures na nagsi-circulate online na nasa paliparan ito o nasa mall ito ka-coffee at paliparan sa mall. According to Tulfo, they are set to arrive in the Philippines later at 5 p.m. from Jakarta, Indonesia, which is nangyari na ka-coffee. Nahuli sina Sheila Leal Guo at Cassandra Lee Ong sa Mega Mall Batam Center, isang mall sa Indonesia noong August 20. So, anong petsa na ngayon ka-coffee? August 22. So, 2 araw na po ang nakalilipas. Nang makwelyuhan ng Indonesian immigration ang dalawa, hindi kasama si Alice Guo at pinaniniwalaang ito ay nakapuslit. Yan po ay ang post ni Senator Raffy Tulfo. Ong was the representative of the Porac, Pampanga-based Philippine Offshore Gaming Operator or POGO Hub na yan din po ang nag-hire kay Harry Roque para maging abogado ng Whirlwind. Hindi pa ng Lucky South 99 kasi dinideny pa ni Harry Roque yan Sige, doon muna tayo. Pero malinaw na si Cassandra Ong yung nagbabayad dito kay Harry Roque. Ayan, pag naimbitahan na yan dyan sa pagdinig na yan, names ka na dyan. Pangalanan mo na yung mga dapat pangalanan dyan. Sino nagbasbas sa inyo sa illegal yung operasyon na yan. Noong August 20, nang mahuli na nga si Sheila at si Cassandra, agad namang inimpormahan ng Indonesian authorities ang Philippine Bureau of Immigration. At nitong August 21, lumipad pa Jakarta, Indonesia ang isang grupo ng Philippine Bureau of Immigration. Sabi po ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang post na yan. At least, na-inform ang taong bayan dito. Simula ng pinost ito ni Senator Raffy Tulfo sunod-sunod na yung mga posting dito ng mga litrato na yan. Ayan, yung mga litrato na yan ka-coffee. Si Cassie Ong at ang kapatid po ni Alice Guo na nameke din po ng passport. Nako, marami-rami kayong kasong haharapin dito sa Pilipinas. Ayan, tumitrending na naman kayo ngayon. Mukhang sunod-sunod ang mukhang sunod-sunod ang kamalasan dito ni ng grupo nila Harry Roque Sino pa kaya yung iba dyan? Mga taga Davao ba yan? Mga taga Davao ba yan? Anyari dyan ka-coffee? Parang minamalas kayo ngayon Karma is real O yan, sige, bira pa ng bira. Kung nanahimik na lang kayo, in-enjoy yung retirement ninyo dyan. Dahil tapos ang administrasyon nyo, paano? Gusto nyo pumorma Gusto nyo tanggalin si PBBM para kayo maupo. O yan, bumalik tuloy, minalas kayo dyan. Ngayon, kaaway nyo na lahat. Pati mga dilaw, kaaway nyo na. Wala na lahat. Dagdag pa si Inday Sara Duterte yan. Binabash na. Swerte ni Inday Sara. Napalitan agad yung issue ngayon.
natapos agad yung issue niya dyan sa 10 milyong libro dahil na halongkat na naman itong issue ni Harry Roque at nitong Pogo o yung pagkakaaresto dito kay Cassandra Ong, no, ng immigration officers ng Indonesia. Nasa ABS-CBN, moving forward tayo. Kanina, post lang yan ni Senator Raffy Tulfo. Ngayon, ito na, nandito na sa Pilipinas. Headline ng ABS-CBN, kapatid, kasamahan ni Alice Guo, balik PH matapos mahuli sa Indonesia. In fairness sa Indonesia, thank you so much sa inyong pagtulong, sa inyong kooperasyon dito po sa Pilipinas. Ibinilik na ng mga otoridad sa Pilipinas ang kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at si Cassandra Ong na kinatawan naman ng Pogo ng Lucky South 99 matapos maaresto sa Indonesia. Actually, marami na. Magsusulputan na ito ka-coffee itong mga kaso nila. Hanapin natin. Kung minamalas nga naman, oh. Kabado yan sila ngayon. Sigurado si Harry Roque, nakasite in contempt pa naman siya ngayon. Lalong kakabahan yan mo. Kabadong-kabado yan ngayon. Kasi andyan na si Cassie Ong. Pag pinigayan si Cassie Ong, nako, tablado sila lahat dyan. As expected, iyan na si Topacio, nabuhay. Nabuhay na naman si Topacio. Si Topacio, kung hindi nyo kilala si Topacio, basta mga controversial na politiko, personalities, malalaki yung kraso, yan si Topacio. Tatayo yan. Halimbawa si Teves, yan, abogado ni Teves yan. Kung sino pa, malalaking mga fugitive, yan, abogado yan. Si Topacio lagi yan ang humaharap. Kaya napakaraming pera nito ni Topacio. Magkano kaya ang acceptance fee nito? Topacio is legal counsel of Alice Guo's cohort, Cassandra Ong. Milyon-milyon magbayad yan. Napakalaki magbayad yan. Definitely. Napakaraming pera na mga yan. Kaya nga ang tanong, magkano ang kay Topacio dyan? Anyway, sige, hayaan na natin yan kasi karapatan naman nilang kumuha ng abogado. Lawyer Ferdinand Topacio is now the legal counsel of Cassandra Ong, the business partner of dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Topacio arrived at the Bureau of Immigration in Manila around 8 p.m. on Thursday, just a few hours after Ong and Sheila Guo, the sister of the former mayor, returned to the Philippines from being held in Indonesia. Ang bilis, Sino kayo nag-coordinate? Andyan na, parating na yung aeroplano dyan. Tawagan nyo na si Topacio, tawagan nyo na yung law office niya, etc. para ipagtanggol si Cassie Ong. In brief ambush interview, Topacio said he is yet to determine what charges his client is facing. Ang ginagawa po natin ngayon, hinihintay po natin na lumabas sa kanilang meeting ang ating Immigration Commissioner at ang ating NBI Director, Topacio told reporters on Thursday night. Itatanong po natin sa kanya kung ano ang legal status, kung i-detain si Ms. Cassie Leong, anong basis, kung may charges, ano yung charges para maipagtanggol natin, sabi ni Topacio. Topacio also said Ong is okay and in high spirit. Justice Assistant Secretary and spokesperson Miko Clavano earlier said that Ong is facing charges of obstruction of justice and violation of Passport Act. Ay, syempre, pekein mo ba naman yung passport mo? Di ba? Sheila Guo and Ong were detained at the Batam Special Class 1 o Class I Immigration Office on August 21 and were handed to the Philippine authorities on Thursday, in fairness. At meron pang kumakalat ka coffee na nakikita niyo yung picture niya. Ayan, medyo malabo lang. Yung picture niya, yung babae na naka-pink, yan, allegedly, si Alice Guo daw yan. Nagsisirculate online yan. At may tumulong sa kanilang Singaporean. Teka, hinahanap po yung kwento na yan May tumulong sa kanilang Singaporean para doon sa kanilang booking. Pag marami ka talagang pera, marami ka talagang mapapakilos dyan ang daming balita, puro sila. Swerte ni Inday, natakpan agad yung issue niya 2 days lang na mayagpag yung issue niya Yan, natakpan na naman. Alice Guo sister, Porac Pogo worker Cassandra Ong now in Philippine custody. Ayan, may mga picture na nagsisirculate dyan. Pero naka-blur ang mga mukha. Pag mayaman talaga, oo. Pag mayaman naka-blur, pag mahirap, binubulgar yung mga mukha. Catherine Cassandra Ong, tagged in the Philippine Offshore Gaming Operation or POGO in Porac, Pampanga, and the sister of this Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Sheila, are now under the custody of Philippine authorities. Actually, ang gobyerno ng Pilipinas dyan, kailangan nila maging extra careful din dyan.
Kasi dadaanan sila sa technicalities dyan eh. Justin Topacio, nagbabantay yan. Siyempre, may coaching din yan ni Harry Roque. Magagaling tong mga to eh. Gagawa ng butas eh, yung operasyon ng gobyerno eh. Yan ang kanilang style dyan eh. Kaya dapat extra careful ang NBI dyan, extra careful ang immigration kasi baka mapaso sila dyan. The two arrived in the country on Thursday afternoon, August 22, after they were initially held by immigration authorities of Indonesia, as confirmed by Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Sheila is covered by the Senate arrest order. Yun, okay. So, pwede na siya agad ikulong sa Senado. Kasi may arrest order pala ito eh. Sa Senado, issued by the upper chamber against her and her siblings for snubbing the hearings on Pogos. As to Ong, the House shared to reporters on Thursday a copy of the arrest order against her after she was cited in contempt for snubbing the House Pogos hearings. So yan, kahit pa paano. Sige, hindi pa ganoon kabibigat yan. Mga ano pa lang ito ka-coffee, mga cite in contempt pa lang yan ng both houses ng Congress. Pero at least nababantayan na. Hindi na pakalat-kalat sa ibang bansa. O dyan muna sila matulog. Samahan nila si Harry Roque. Ngayon si Cassie Ong, magkakasama na sila ni Harry Roque. Pero definitely magkaibang kwarto yan dyan sa House of Representatives. Our immigration agents have already left and are on their way to Batam, Indonesia to be able to bring back Cassie Leong and Sheila Guo. Andito na yan ka-coffee. Luma na itong balita na ito. Cassandra Ong, also known as Cassie Ong or Cassie Lee, has ties to the Lucky South 99 Pogo in Porac, Pampanga. House lawmaker said former presidential spokesperson Harry Roque effectively lawyered for Whirlwind Corporation, the real estate firm that leased its land to Lucky South. Back in June, authorities said Lucky South 99's Pogo were hotbeds for various illicit activities including human trafficking, forced labor, and various scam activities na pinag-aabogaduhan ni Harry Roque. Imaginein mo yun, no? Mga krimen yung ginagawa dyan ng hub na yan, tapos you're lawyering for them. Naku, nakakahiya naman, no? World-class lawyer, international lawyer, tapos yan ang pinagtatanggol mo. Ayan, isang malaking good luck. Sige, magchika-chika muna dyan si Cassie Ong at si Harry Roque dyan sa House of Representatives dahil na cited in contempt yan parehas. At yung kay sa kapatid naman sa Senado naman, sige, habang binibuild up pa yung kaso na yan, pero at least may nakadetain na ito, na monitor na kung nasaan sila at kahit holiday, sige, magkanda kayo ng hearing dyan. Malay mo, may kumanta dyan, di ba? Magturo na ng dapat ituro, mga sangkot dyan, may mga ebidensya sila, ipagtanggol na nilang sarili nila. Kung dapat may malaglag, ilaglag na yan dahil utang nila sa Pilipinas yan. Dahil Senado, parang pinaikot-ikot yung Senado, ang House of Representatives galit na yan mga yan. Humanda kayo sa investigasyon na yan. O siya, anong komento nyo? Anong reaksyon? In fairness mabilis ang kilos in fairness congratulations sa mga law enforcement agencies natin. Of course, sa kanilang mabilis din na cooperation sa authorities ng iba't ibang bansa, no? And congrats, ayos, sana magtuloy-tuloy na ito. O siya, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section, sa Facebook, sa YouTube, no? Baka di pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang, please follow and like. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click yung subscribe yan dyan sa baba para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye!